Maayong gabi sa tanan. Nagapasalamat kita na ako balik kita karon nga gabi sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nagihapon kita sa Hebrews chapter 11 ug nga we had been discussing the men of faith in this very wonderful chapter in the book of Hebrews chapter 11. Ug nga I hope nga doon na kamoy na kutlo na kuha nga mga pagtulunan gikan ini atong pagtuon. I would like to again remind all of our listeners tonight nga naa kita sa internet we have our own website nga pwede ka mo maka-review sa pagpaminaw sa atong mga lessons ug naa kamoy na-miss nga lesson nato kada gabi ay tungod gabi na lagi kaining atong programa, pwede ka mo makapaminaw sa internet ng atong website, covenantbaptistchurchiligan.com, o nga pwede ninyo diha mapili ninyo ang nagkalain-lain nato nga mga lesson nga agian. Nagapasalamat kita nga doon na nagpadala ka nato og message nakapaminaw sila og kaning atong broadcast diri sa Love Radio dili man ni madungog sa uban nga mga lugar, but then ang atong mga membro, mga igsoon nato nga who are in other places, si Calvin nagpadalag message nga naka-open na siya sa atong website. Tuwa sila dito sa Silliman University ug nga makapadayon gihapon sila nga ma-update sa ato nga activities diri sa church. Pinaagi ni itong website and then we're also reminding our listeners sa September 29 sa pista diri sa Iligan ato kaning dungan sa 28 ug 29 na akitay family life seminar diri sa church. Si Pastor Sammy Nacionales, ang pastor sa Gospel Baptist Church sa Katbalogan sa Samar, mo atong gi-invite kauban sa iyang asawa, si Ma'am Feby, and they will come and join us for this special activity diri sa atong church. And then together with that, Friday ug Saturday pagka Sunday atong Youth Sunday, si Pastor Sammy Nacionales gihapon mo atong magwawali. We're looking forward to that special date for the month of September diri sa atong church. We're inviting also even our listeners, ang atong mga tigpaminaw sa atong broadcast. If you want to join us and listen to our family life seminar, daghan kamog makatunan labi na sa relationship sa mga bana ug asawa o sa relationship sa mga kabataan ngadto sa ilang ginikanan. These are very important topic na kinahanglan atong maisgutan og because of some nga nagsuggest may tungod ini nga atong programa, sila may atong gi-invite og nga nagapasalamat kita nga they were available and they will come and join us. We have already bought their ticket. O definitely so gracious Ginoo, they will be coming on that special date. Okay, so we also encourage you to pray para niya ng activity. Uban sa inyo nag-post na sa Facebook sa inyong appreciation ni ana nga atong website sa internet aron makapaminaw usab kamo ang uban natong mga members nga to sa ubang mga dapit. They can now listen sa ato nga program sa radio, makapaminaw sa wali og sa atong fellowship diri sa church. Okay, so salamat usab sa inyong pagsunod ni atong programa. Padayon nato atong pagtuon. We have already started our introduction on this very important study in the life of Moses in chapter 11 of the book of Hebrews. Ang atong gibasa verse 23 taman sa verse 29 ang ato nga gibasa apan karong nga gabi
We will discuss the first part of our lesson. Ako na ninggi sulti sa inyo nga there are things as a demonstration, expression of Moses' faith in the Lord. Adunay positive o negative nga mga butang. Makita nato in Moses life of faith, no? Mga butang nga iyang gidawat ug ang mga butang nga iyang gi-reject. There are 3 things that faith accepts and 4 that it rejects. Isgutan nato una ang butang nga gidawat ni Moses as part of his faith. Mabasa nato kana sa verse 23 as we go back to our text. Basahon nato nagingon siya sa verse 23, by faith Moses when he was born was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Dinining nga verse nga atong gibasa, makita nato ang primerong bagay sa kinabuhi during makita nato sa kinabuhi ni Moses. In verse 23, pinagis pagtuo si Moses when he was born was hid 3 months. Gitaguan siya sa iyang ginikanan, no? Tungod kay nakita nila nga he was a proper child. There was something in the baby that actually moved and prompted the parents nga ang atong anak is no ordinary son. And then they defied the king's commandment. Wala nila gisunod ang sugo, ang order sa hari. At this time, when Moses was born in Egypt, hinumduman nato nga ang mga Hudyo had been in Egypt for more than 400 years. Nakaabot sila dito, if you will follow the story of the entrance of the nation of Israel or the family of Jacob dito sa Egypt, no? Gigamit si Joseph. Joseph became second in power to Pharaoh tungod sa iyang pag-predict sa umaabot nga 7 ka tuig nga gutom, which was actually preceded by 7 years or a 7-year prosperity or abundance. Og tungod sa dako nga gutom, after the time of abundance, niabot ang dako nga kagutom for 7 years. Ang gutom nakaabot didto sa dapit nila ni Jacob. Og iyang gisugo ang iyang mga anak nga magpalit og mais or makaon nila didto sa Egypt kay nadungog nila nga there was food in Egypt. Wala kay balo ang iyang mga igsoon and even si Jacob nga they were about to see the fulfillment of Joseph dream nga sa naa pa siya sa ilang balay mo isige niya istorya sa iyang mga kaigsuonan ug sa iyang amahan. Og because of this, si Jacob together with the rest of his family was brought to Egypt and stayed there until namatay sila, until si Joseph namatay. Ug ang mga Hudyo naglambo, nag-uswag, nagdaghan sila didto atong dapit sa Egypt. In the land gitawag nga sa dapit gitawag nga Goshen, no? Ang nipuling Pharaoh wala makaila sa kay Joseph. Wala siya nakibaw sa history ngano nga ang mga Hudyo tuwa didto sa Egypt. Ug nahadlok siya tungod kay nag-anam-anam, nakita niya ang pagdaghan sa mga Hudyo, nahadlok siya nga maabot ang panahon nga mga Hudyo magarebelde batok kaniya. So he tried to control the population growth of the Jewish people, ang mga katawan sa Hudyo. Og usa sa iyang mga nakita nga pamaagi mao ang pagsugo sa mga kumadrona, sa mga midwife nga inig panganak sa mga babae nga mga Hudyo. Wala pa magwa ang bata, patyon ipapatay na niya. Apan ang Biblia nagingon nga mismo ang mga midwife nakita nila nga lahi ang mga Hudyo nga mga babae inig panganak nila. Nga pag-abot nila nakagwa ng baby, klaro na. Lisod na kaayo nga ila pang patyon kay maklaro nga sila mo'y nagpatay. O nga ang ikaduha niya nga sugo mao ang pagtambog sa tanang mga baby nga mga lalaki. Itambog ilabay ngadto sa suba
ang mga anak nga mga babae maoy salbaron, maoy luwason. Ang mga anak nga mga lalaki itambog ngadto sa suba. Now ang suba sa Nile mao kana siyang major nga suba sa Egypt, gikan pa kani sa Africa, no? Daghan kaig mga buaya nga nagpuyo usab. So mao na iyang sugo nga pamatyon ang mga anak nga mga lalaki. Apan makita nato nga adunay mag-asawa dinhi ang ngalan nila si Amram ug si Jochebed. Mao ni siya ang ginikanan ni Moses. Ang gihimo nila, they did not obey the command of Pharaoh nga ang tanang mga lalaki nga mga anak ilabay, itambog o lumsan didto sa suba sa Nile aron maprotektahan ang ilang bata. Si Amram ug si Jochebed ilang gitaguan for 3 months didto sa suba. Naghimo sila basket nga waterproof nila aron dili malutsan og tubig, ug didto sa sulod gibutangan nila og unlan tingali or tela nga dili maging komportable ang bata, no? Ug nga ginabantayan sa iyang magulang nga mao si Miriam. Ug samtang tuwa didto ginabantayan niya usa ka adlaw ang usa sa mga anak ni Pharaoh, ang prinsesa, didto siya tigkaliguan, naatol mismo nga didto atong dapit nga gibutangan kay Moses. Didto siya naligo. Nakita niya ang basket, hibulong siya unsay sulod sa basket. Abi niya unsay nainalimtan o abi niya unsay naanod. Pagtan-aw niya, nakita niya nga usa ka baby. Ug niingon siya siyang kaugalingon, surely this is one of the Hebrew children. Ug abtik pud kaayo ang magulang ni Moses nga si Miriam, pagkakita niya nga gigunitan na sa prinsesa ang iyang igsuon nga si Moses ang baby. Giduol pud niya ang prinsesa ug nag-ingon siya nga gusto baka nga pabantayan ako ang baby para sa imo. Ug wala in pong naunaan si Miriam. Nisugot man ang prinsesa, busa niingon siya, niingon ang prinsesa nga pwede ang iyang gitawag wala in kundi ang iyang inahan. Dira nato makita nga ang divine providence, ang pamaagi sa Ginoo, that when God has a plan for a person's life, ang Ginoo mismo mo ay magaproteher sa kinabuhi anang tawhana o anang bataa. Si Amram ug si Jochebed nga maoy ginikanan ni Moses, they were not afraid of the king's edict. Wa silang hadlok. They ignored the pressures and threats of the world when this conflicted with God's way. Klaro nilang ilang baruganan. Bisan ang sugo sa hari was to kill the male children, apan they defied the order of the king. Akong gikasubo nga sa atong panahon karon, the world's pressure for God's people to conform and then follow the secular and humanistic lifestyle or way of life is very strong sa ato karon. Labi na sa atong mga young people. Okay? Ang lifestyle sa kalibutan, ang vicious kalibutan, kahilayan sa kalibutan, exerts a very strong pressure sa mga anak sa Dios. Mao na nga many times makita nato nga daghan sa atong mga young people and even Christians at that. Not only young people and even adults. They give in to the pressure sa ilang workplace, sa ilang mga colleagues, asa man sila nga dapit. There is always that pressure. The temptations, ang mga pagsulay, ang mga temptasyon sa ilang kinabuhi. But you know, ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato nga dili kita mag-uyon, dili kita magsunod-sunod sa sistema sa kalibutan. We have a different standard. We're living by a different standard. Nagkinabuhi kita sa lahi nga standard. Ang Biblia klaro kaayo pinagi sa pulong ni Apostol Pablo, ang Ginoo nag-ingon, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung nasayod kita nga ang Dios na ay gipahimo sa ato, ug nga ang kalibutan na asay gusto ipahimo sa ato,
ang eksakto ug ang matarong nga buhaton nato nga mga sumusunod sa Ginoo is always to follow the Lord. Okay? May numduman nato mga apostoles sa atong Ginoo nga gipaundang sila, gisugo sila sa pagpaundang sa pagwali nga dili na kamo angyan magwali sa ngalan ni Jesus. Panagpadayon sila sa pagwali, diya nga gipatawag sila unsay tubag nila ni John ug ni Peter. We ought to obey God rather than man. Mas gikinahanglan nga kami mutuman sa Dios kaysa tao. Although not audibly and nato nga in a resisting way, but in a silent way, ang ginikanan ni Moses wala nila gisunod ang gisulti sa hari. In the first place, sala ang pagpatay sa imong kaugalingon nga anak. Og bisag hari pa kana ang magasugo kanimo nan dili ka kaako sa paghimo niya. But people will always give in. People will always accede and even concede sa mga pressure sama ni ana. Pasalamat kita sa Ginoo. God worked in the hearts of Moses' parents. They saw in him something, a promising that he was a goodly child, that he was beautiful to look upon. Og nga there was something in Moses. Of course, it was God, no less than God himself, who worked in the hearts of Moses' parents. Nga diha, pagkadungog nila sa sugo sa hari, their concern was for more than just a beautiful child. Makita nato sa Acts chapter 7 verse 20 sa wali when Stephen nagwali siya in this verse, tingin siya, Moses was lovely in the sight of God. Nakita niya nga si Moses lahi. There was something in Moses nga mismo sila nga mga ginikanan niya nakakita. O nga dili sila pwede nga magasunod sa gisugo sa hari. Not only Moses' parents but also God himself had a special affection for this child. Ang Dios nga mao'y nagpili sa kay Moses, he was about to use Moses alang sa iyang buluhaton, alang sa iyang himaya. He saw to it na mismo ang maginikanan ni Moses ma-discern nila, mabantayan nila o masabtan nila ang plano o ang katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa ilang anak. Now, kung basahon nato mismo nga sa King James Version, na yun siya in Acts 7 verse 20, in which time Moses was born and was exceeding fair and nourished up in his father's house 3 months. Tulo siya kabulan nga gidala didto sa balay sa iyang ginikanan. Unya, pagkahuman na gibutang siya didto sa sudlanan. Basket, maunang naay kanta Sunday school, may numduman ako sa una sa mga kabataan. Little baby Moses in the basket bed. God is watching o'er you, do not be afraid. Maunang kanta nga minumduman ako nga sa Sunday school nga pahinumdum nga ang pag-atiman sa Ginoo sa kay Moses wa siya ang iyang kahadlukan o bisan mismo ang iyang mga ginikanan. Because of faith, ang pagtuo nila sa Dios, ilang gitaguan si Moses ug ilang gisupak ang sugo sa hari. It was for God's sake as well as for Moses and their own sake that the baby was protected. Moses' parents were willing to risk their own lives to follow God's way. Their decision was clear: save the child, whatever the consequences. Saving Moses was more than their own will. It was also God's will. And we have no way of knowing how much they knew about God's plan for the destiny of their son. But it was enough for them to know that He had a special reason for Moses' protection. Mauna nga, by faith, pinagis pagtuo. Ang ginikanan ni Moses, gidawat nila ang plano sa Dios para sa ilang anak. It took considerable faith to put Moses in the basket. It takes faith to do that. Ang haang sugo sa hari, hadlok kayo. And they could fear even for their own lives. Ay, mamatay sila, patyon sila mismo kung may bawaan sa hari nga wala nila gituman ang iyang sugo. Apan they acted in courage. They acted in faith.
ug nasayod sila nga dili sila pasagdan sa Dios. Ug taliwala niini ang iyang ginikanan nagpadayon ug naghimo nila ang tanang paagi aron nga maluwas ang ilang mismo bugtong anak. Ug di nato makita no ang kaluoy sa prinsesa mismo sa bata maoy nagtandog kaniya nga katong bataa katong nakita niya nga baby sa sulod sa basket panghitaan niya paagi nga maluwas, and even she took the courage nga to adopt the baby. Iyang gi-adopt ang baby as her own child. It also took faith to believe that if he were adopted by the princess, he would be raised in the way of the Lord rather than in the occultic paganism of Egypt. From a human perspective, his parents had no way of knowing even that his life would be spared, much less that for all purposes he would be given back to them. Yet they willingly let go in trusting him to God. Kitugyan nila sa Ginoo ang kaugmaon ni Moses bisan pa nga ning sugot sila nga kuhaon og i-adapt ang bata, i-adapt sa prinsesa si Moses. Jochebed nursed Moses and trained him and taught him Israel's promise from God. Ang nakanindot diha nga gidala si Moses balik sa iyang inahan, Jochebed made sure nangita gid siya paagi tanang paagi nga si Moses samtang naa pa sa iyang poder matudluan niya sa tanang mga butang mahitungod sa Dios nga ginasimba nila nga mga Hudiyo. Doon ako'y nabasa ng libro ni Theodore Roosevelt, ang founder sa Back to the Bible broadcast. Nayon siya nga God's way with Moses was not isolation but insulation. Ang pamaagis Ginoo sa kay Moses, wala niya gi-isolate si Moses, iyang gi-insulate, iyang giputos, iyang gipanalipdan, iyang giprotehian si Moses from the evils of paganism. Nga before siya nisulod didto sa palasyo o sa dapit o sa lifestyle o pamuyo sa mga Egyptians, ang iyang kasing-kasing had already been permeated and saturated with the teaching of the Word of God. And by the way, usa na sa dako nga lesson sa ato. That's why sa atong pag-atiman, pagdumala, pagmatuto sa atong mga kabataan, ang Biblia ga pahinumdum kanato, na siya'y sugo kanato. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mismo sa gisulat ni Apostol Pablo nga ang mga ginikanan, they are to admonish their children in the nurture, they are to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mao na ang trabaho sa mga ginikanan. Atong makabataan, atong tudluan sa pulong sa Ginoo ug labaw sa tanan nga mismo kita nga mga ginikanan ng atong kinabuhi mao'y himuon nato nga ehemplo sa atong mga kabataan. Nga dili lamang atong isulti kanila kundi ato usab ikinabuhi ang atong ginasulti ngadto kanila. Dagan sa atong mga kabataan inig kadagko nila maghamtong sila, they become rebels and they rebel against our way of life, our teaching tungod kay nakita nila many times nga we say something and one thing and then we live another way. We say one way and then we live another way. Lahi ang atong ginasulti kaysa atong ginapakita nga kinabuhi ngadto kanila. Og nga usapod sa kamaturan, posible nga si Jochebed nagtudlo sa kay Moses about the promised land nga maoy panulundon sa mga Hudiyo, and that this nation will become a great nation and then will bless the Lord. She instilled in him God's promise of a great deliverer, the messianic hope in which Abraham had rejoiced. Posible nga iyang gitudloan may tungod sa umaabot nilang manluluwas, Messiah. His mother helped build in him the faith that was to become characteristic of his life. She did not fully know why God allowed her son to be raised in the court of Egypt when the very household of the one who wanted him and all the other male Hebrew babies slain.
She knew, however, that this was in God's plan, and unlike Sarah, did not try to adjust His plan to her own. Si Jochebed, lahi siya ni Sarah. Si Sarah tried even to manipulate, try her best nga tabangan niya ang Ginoo or matuman ang gisaad sa Ginoo kaniya. But no, in the part of Jochebed, she entrusted everything by faith ngadtos kamot sa Ginoo. Gunsay kadangtan siya ang anak, nasayod siya nga dili sila pasagdan sa Ginoo. And it takes faith for a parent like that to commit their children. Wa sila kibaw unsay kadangtan mo, unsay kaugmaon sa ilang mga anak apan usa ka butang. For as long as we are doing that which is right, for as long as we are following God's word, ang iyang gisugo niya kanato, may tungod sa matuto, pagtudlo, paggiya sa atong mga kabataan. Usa lang kabutang. There is always an assurance nga ang atong mga kabataan will always end up following the Lord. Kung kita nga mga ginikanan, we lay and we sow the seed of righteousness in the hearts of our children while they are young. Mo nang usa ka mga importante nga butang nga kinahanglan ato gayud tagaan og pagtagad ingon nga mga ginikanan. Ayaw ka ingon nga busy ka mo, wala mo'y panahon sa inyong mga kabataan. Tagaig yun ninyo panahon ng inyong mga kabataan. Hindi na ako malimtan ang gingon ni Dr. Harold Sala, nagyon siya, the greatest gift that any parent can give to his children is the gift of himself. Walay makakuha sa lugar sa usa ka ginikanan. Walay makakuha sa lugar sa ginikanan diha sa ilang panimalay. Nothing can take the place of a parent in the home. Naiuban nga mga ginikanan because wa sila panahon sa ilang mga kabataan, they try to offset their absence sa ilang balay by buying their kids expensive nga mga dulaan. Ug unsay ginapangayo sa ilang anak, ilang ginahatag. Now, timan inyo na yung mga ginikanan. Ang mga dulaan, ang mga butang, bisag palitan pa nimo nagbag-o nga cellphone o sakyanan ng imong anak, it could never take the place of a father and a mother in the home nga nagahatag og guidance, direction og nagapabati sa iyang anak sa iyang paghigugma og pagtagad ngadto kaniya. Subo kayo naon-naon nga nay mga kabataan sa ama ni anak. Ang mga ginikanan sobra ra kaayo ka busy wa nay panahon sa ilang mga kabataan. Palitan nila mahalon nga mga butang aron malipay ang mga ginikanan ang ilang mga kabataan. But folks, sama sa nitabo sa kay Moses, ang iyang inahan naghatag yung panahon alang kaniya. Ang iyang inahan mao'y nagmatuto kaniya nga bisag tuan na siya sa palasyo ni Pharaoh, bisag nalibutan siya sa tanang kahilayan o abundansya, prosperity, and all the world can offer him was available kay Moses because he was brought up in the palace after sa iyang pagpuyo kauban sa iyang inahan. Nagpabilin siya nga maligdong, nagpabilin siya nga masaligon because sa mga butang nga gitudlo sa iyang inahan ngadto kaniya before siya niadto sa palasyo. Trying to improve on God's plan is more pretentious than a felt-tip pen and trying to improve the Mona Lisa. Kung atong usbon ang plano sa Ginoo, mura lang sama lamang kita sa tao nga nagatinguha sa pag-improve or hilabtan pa niya ang portrait ni Mona Lisa kay wa siya makontento. Our scribbling would do nothing but ruin the masterpiece. God needs our obedience, not our help, our trust, not our counsel. He makes the plans, we walk in them by faith. Ang Ginoo may naghimo og plano, kita igo lamang nga magalakaw og magasunod pinagis pagtuo. Di nato makita nga ang unang nga bahin sa pagtuo ni Moses, sa ginikanan ni Moses, gidawat nila nga ang Dios may plano, may katuyuan para sa ilang anak. Usahay kita nga maginikanan, naapod kita'y atong kaugalingon nga plano para sa atong mga kabataan. Pangandoy kita nga atong mga anak nga mag-ingon ani, mahimong engineer, mahimong doktor, mahimong nurse, mahimong maestra. Unya,
Kung moingon ang atong mga kabataan nga gitawag sila sa Ginoo nga mag-alagad sa Ginoo, moingon dayon kita, unya na lang na. Tiwasa sa ang imong pag-eskwela. Humana sa imong kurso bago ka magsunod sa Ginoo. And sometimes we know much better than God. Mas nakibaw kita kaysa Dios usahay paminaw nato. Og nga tudloan pa nato usahay ang Ginoo say maayong himuon sa Ginoo para sa atong mga anak. But when God calls our children, itugyan nato sila sa kamot sa Dios. Because they will be better off following and serving God than following our orders for Him. Ako nang isulti tungod kay diha nga graduate ko sa high school. Akong ama na po'y plano para sa ako nga mag-eskwela ako tiwas og laing kurso. Apan I already felt God's call in my life when I was 15 years old. Dili na ko makahulat. Gusto ko na magsunod sa Ginoo. Gusto ko na mag-alagad sa Ginoo. Iyo usa lang kabutang ako masulti kaninyo. Wala gyud ko nagmahay nga gisunod nako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wala gyud ko nagmahay nga I said yes to the Lord when I was 15 years old. Ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato, remember now thy Creator in the days of thy youth. While the days drew nigh, and you will say, I have no pleasure in them. Ayaw niyong hulata ang panahon nga moabot sa inyong kinabuhi. Ngawa na kamoy kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay nagsigi kamog unya-unya orang mga ginikanan ninyo mo ay nagpugong kaninyo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung nabati ninyo, nadungog ninyong tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi, you have to obey. Somebody says, delayed obedience is disobedience. Wala nang inanglan ang Ginoo sa atong unya. Ang ginapangay sa Ginoo kanato ang karon. Are we willing to obey Him? Are we willing to follow Him? Salamat kita nga si Moses adunay ginikanan nga nakadawat sa plano sa Dios para sa ilang anak. Og tungod niya na nga ehemplo nga gipakita sa ginikanan ni Moses. Si Moses nagdako usab siya with the same kind of character, with the same kind of attitude, with the same kind of aspiration and desire in his heart. And that is to follow the Lord. Amo ang pagsunod sa Ginoo siyang kinabuhi. Not only faith accepts God's plan, ang ikaduha nga butang makita nato in Moses' faith is that faith rejects the world's prestige. Ang pagtuo nagasalikway sa kalibutanon nga dungog. Mabasa nato na sa verse 24 as an action of faith. As I have said, si Moses nakita niya ang ehemplo sa pagtuo sa iyang ginikanan. The choices that his parents made for him when he was young. Diha niabot ang panahon sa kinabuhi ni Moses nga he was on his own. And he has to make decision and choices in his life. And what's interesting sa atong lesson karon in verse 23, we started with the faith of Moses. Mao na ibot pasabot is verse 23. By faith Moses when he was born was hid 3 months. Dili si Moses ang gitago siyang kaugalingon, gitago siya siyang ginikanan. He was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child. Gitago siyang 3 ka buwan. And they were not afraid of the king's commandment. Nagsugod sa pagtuo ni Moses. And then verse 24, because of his parents' faith, Moses followed the example of faith. Pakita sa iyang ginikanan. By faith, Moses, when he was come 2 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. I'm always awed at Moses' declaration of his faith. Dili ko makaagwanta kung dili nga every time I read and study the life of Moses, with all the possibilities of a worldly honor, dungog, prestige, gahom nga posible maangko ni Moses kung nagpabilin lang siya sa palasyo. He could have made a name for himself. He could have become second to Pharaoh. He could have even succeeded Pharaoh on the throne. Apan na nakanindot nga butang pinagis pagtuo si Moses naghimo sa iyang pagpili. When he was come 2 years, when he became mature, when he was now on his own,
He was nato nga offered the possibility of a place in the palace of Pharaoh. Apan gisalikway niya, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ang pag-adapt sa iya was the choice of the princess. Kung ikaw gi-adapt sa princess, himo ka na nga silbi nga anak sa anak mismo ni Pharaoh, nahimo na siyang apo ni Pharaoh. A lot of things can come with it. Apan wala gatan-aw si Moses sa gipangsaad og ang kanindot sa dapit sa Egypt. Wala niya gitan-aw ang prestige and the honor and the power and the wealth that could have been his. Wala niya gitan-aw. For 40 years, Moses had been a prince of Egypt, the wealthiest, most cultured and advanced society of that day. He was therefore highly educated and skilled, as well as being a part of the royal court. The Bible says in Acts chapter 7 verse 22, Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power in words and deeds. His formal education would have included learning to read and write hieroglyphics, erratic, and probably some Canaanite languages. He had, of course, learned the Hebrew from his mother. He could enjoy everything Egypt had to offer. But his training in Egypt never blunted his knowledge of the hope of Israel and of the promises of God. When Moses reached the age of 40, he faced a crucial decision. He had to decide between becoming a full-fledged Egyptian with absolute loyalty and no reservations and joining his own people, Israel. The deciding factor was his faith in God. By faith, Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. In all those years, he had never wavered in his devotion to the Lord. Somehow, God also indicated to him that he had been chosen for special service, and that from then on he would be an Israelite first and only. Again, we learn from Stephen in Acts chapter 7, sa wali ni Stephen, that Moses knew he had a mission to perform for God and for his people. In verse 25, chapter 7 of Acts, he says, and he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him. Bisan di ay atong panahon na nasabtan na ni Moses nga ang Diyos adunay plano alang kaniya. Apan ang gihimo niya was actually doing things on his own. He did not wait for God's timing and God's plan for him to become the leader of his own people. Nag-una-una siya. Ngita siyang paagi nga iyang luwason ng iyang katawan from oppression. Gipatay niyang Egyptian nga maoy nagalatigo sa mga Hudiyo nga iyang nakitaan. But naibawan ni Pharaoh ang iyang gibuhat. Maninungdan nga nung ning sibat ning tago ning layas dayon si Moses. O gidala siya sa Dios dito sa kamingawan sa Midian o sa Media. O sa Midian, I mean. Kung di nato makita nga it was all part of God's plan for him, because first 40 years of his life was in the palace. He was trained as an Egyptian in Egyptian ways and Egyptian culture and education. Tanan nga mahatag sa Egypt kaniya, iyang nakatunan, iyang gieskwilahan. But the second 40 years of his life was spent in the wilderness. Kay di ay ibalik ra pud siya sa Ginoo didto to lead his own people. What way of preparing him. Pag dumala niya sa mga Hudiyo, when he led the Jews in the wilderness on the way to the promised land, di na siya tudloan, kay dito na siya gapuyo all his life, the second 40 years of his life. Di nato makita pamagay sa Ginoo sa ato. Ang ako lang gamay nga testimonyo sa akong kinabuhi. Wag yun ko magdahom nga moabot ko diri sa Mindanao. But you know, God's way in my life was different. Ipa-eskwela ko niya sa Cebu. Nagtuon, dito ko nakakatuon og Cebuano. Dito ko nakakatuon sa batasan sa mga Cebuano.
kay di ay iya di kung dadon diri sa Mindanao. Mao nay pamaagi sa Ginoo sa ato. Mao nay pamaagi usab sa Ginoo sa kay Moses. Gidala niya si Moses dito sa wilderness of Midian because that was the very place for the next 40 years nga maglibot-libot ang mga Hudyo before entering the promised land. The deciding factor was his faith in God. Mao katoy nagtulak ni Moses. In all those years, he had never wavered in his devotion to the Lord. And then the people of Israel did not understand his mission, but he did. Mga Hudyo, katong iyang gitabangan nga Hudyo, wala makasabot sa iyang tinguha nga magtabang. Apan si Moses nakasabot siya. They were slaves in the land that had once highly honored them because of Joseph. Moses was now in a position similar to Joseph's, but God had a much different work for him to do. Joseph used Egypt's power for the good of God's chosen people. Moses would have to oppose Egypt's power for the same purpose. Si Joseph, gigamit niya ang gahom sa Egypt alang sa pagtabang sa iyang mga katauhan. Apan si Moses, iyang gisuklan, wala niya gidawat ang gahom sa Egypt for the very same purpose, aron iyang matabangan ang iyang mga katauhan. In the world, fame always bring a certain amount of honor. If you are born into the right family or are a successful athlete or entertainer, the world will think of you as great, whether you are or not. If you have lots of money, regardless of how you got it, the world will hold you in high esteem. Pasidunggan gyud kas kalibutan kung sapian pud ka. If you have enough degrees, daghan kag nahuman nga kurso sa imong luyo sa imong diploma, imong mapakita sa imong luyo. Ang mga tao usab will also think highly about you. The same is true in regard to political power and many other types of human successes. Moses had most of these things, yet he gave them up. Si Moses could be considered a very and highly successful and qualified person. Tungod kay dito siyang dagdako o naedukar sa Egypt. Apan iya kaning gisalikway tanan nga mga butang nga gihatag sa kalibutan kaniya. From the worldly standpoint, he was sacrificing everything for nothing. But from the spiritual standpoint, he was sacrificing nothing for everything. Alang mga tao sa kalibutan, ang gihimo ni Moses usa ka kabuangan. Apan sa tubangan sa Ginoo, Moses was doing the right thing. Ug mao nang may tabo sa atong kinabuhi, when we make a choice to follow the Lord. Ang mga tao moingon sa ato, nabuang ka na. Wa ka magunahuna sa imong kaugmaon. Unsa may kaugmaon mo diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Apan si Moses, mas nasayod siya. Mas nasayod siya nga ang gisunod niya will bring to him the greatest reward sa iyang kinabuhi. Balos nga dili mahatag bisan pa sa mga kagamahanan ug tanang bahandi nga naa sa kalibutan. He renounced the world's power, honor, and prestige for the sake of God, and knew that for so doing he would gain immeasurably more than he would lose, for he was looking to the reward in verse 26. Ipili niya ang Ginoo kay duna siya'y ginapaabot nga balos nga dili malaglag. Balos nga dili mawala, balos nga dili mahanaw. Ug pasalamat kita niini nga desisyon nga gihimo ni Moses. Daghan usab ang mga tao in history nga atong maisgutan karong gabi una nga ilang gisalikway what the world can offer them, can give them, tungod kay giisip nila nga ang pagsunod sa Ginoo mas labaw kaysa tanan nga mga butang nga mahatag sa kalibutan. Isgutan natong mga misyonaryo nga gibiyaan nila ang ilang mga lugar. Niadto sila sa mga laing dapit, lagyong dapit, aron lamang masunod nila ang kabubuto ng tawag, ang calling sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Moses cared nothing for his Egyptian heritage or advantages. They were both pagan and worldly, and he had given himself to much greater things. The world has little to offer compared to the riches and satisfaction of Christ. Kung nababasahan nato mismo si Jesus ang nagsulti niya, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his own soul?
Jesus mismo, the same tone nag-ingon siya, he that findeth his life shall lose it, but he that loseth his life for my sake, the same shall find it. Unahon nato ang atong kaugalingong kinabuhi, sa katapusan mawa nato atong kinabuhi. Apan wad-o nato atong kinabuhi, ug sundo nato si Kristo, in the end, we will find the true meaning of life in the end. Igala ko karong nga gabi, ang uban sa inyo nagadua-dua, sundon man nimo niyo si Jesus, dawaton man nimo si Jesus kay imong maluluwas. Na uban mahadlok mo dawat sa Ginoo, ay matud pa nila kung mudawat kuno sila sa Ginoo, mabiyaan nila ang ilang mga bisyo, mabiyaan nila ang mga sala. Timan inyo higala, ang kailayan nga mahatag sa imo sa kalibutan lumalabay lamang kadi nga kailayan og kalipay. Apan ang kalipay nga imong maangkon gikan sa imong relasyon kang Kristo Jesus. Kalipay nga mga padayon, kalipay nga wala nagaagad sa imong sirkumstansya. Tungod kay ikaw gitagaan sa Ginoong tinuod nga kalipay nga magapadayon taliwala sa imong kaimtangan ug taliwala sa mga pagsulay ug kalisod nga imong maagian diri sa kalibutan. Ayaw paglangan. Dawata si Kristo, tagay siya luna sa imong kasing-kasing. Abli ang imong kasing-kasing karon. Ug ingna siya, Ginoo, sulod sa akong kasing-kasing, dawaton ko ikaw akong manuluwas karong gabi una. Igala kong buhaton nimo kada makaplagan nimo ang mga butang nga nakaplagan usab ni Moses, nga ang tinod nga kahulugan sa kinabuhi na dias pagsunod sa kabubuton sa Ginoo alang kaniya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong gabi sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Good night and good evening. God bless.